Alam mo ba na may mga lugar dito sa Pilipinas na tila ba naging lagusan patungo sa ibang dimensyon? Mga kwentong totoo, hindi katang-isip lang. At isa sa pinakasikat na kwento ay ang tungkol sa Balete Drive sa Quezon City. Sabi nila, sa kalaliman ng gabi, may bigla na lang daw sumasakay sa kotse mo, isang babaeng nakaputi na walang mukha. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi mula sa Balete Drive. Ito ay isang kwentong personal na naranasan ng isang kaibigan ng pamilya namin. Isang gabi na hinding-hindi niya malilimutan. Isang gabi na nagpatunay sa kanya na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Manatili kayo at pakinggan ang kanyang nakakakilabot na karanasan. Ang pangalan niya ay Mang Tonyo, isang driver ng taxi na mahigit 20 taon nang namamasada sa Kalakhang, Maynila. Sanay na siya sa iba't ibang uri ng pasahero, sa iba't ibang kwento ng buhay. Pero isang gabi ng Martes, bandang 11:00, may pinasakay siyang isang babae sa may bandang Cubao. Payat, maputla at nakasuot ng luma at puting bestida. Ang sabi niya, ihatid daw siya sa isang sementeryo sa may Marikina. Medyo nagtaka si Mang Tonyo, pero trabaho ay trabaho. Hindi naman ito nagsasalita habang nasa biyahe. Tanging ang tunog lang ng radyo at ng makina ng taxi ang maririnig. Habang papalapit sila sa destinasyon, napansin ni Mang Tonyo sa rearview mirror na tila ba mas lalong pumapayat ang babae. Akala niya guni-guni lang niya dahil sa pagod at antok. Nagsimula siyang kabahan. Pinilit niyang mag-focus sa daan. Pero hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat segundo, parang isang oras ang katumbas. Ang lamig sa loob ng taxi ay kakaiba, parang galing sa yelo kahit naka-off naman ang aircon. Nang marating nila ang gate ng sementeryo, lumingon si Mang Tonyo para sabihing nandito na sila. Pero halos lumuwa ang mga mata niya sa nakita niya. Ang babae, wala na. Naglaho na parang bula. Hiniwan lang nito ay isang basang-basa na marka sa upuan na may amoy ng nabubulok na bulaklak. Napasigaw si Mang Tonyo at mabilis na pinaharurot ang taxi palayo sa lugar na yon. Hindi na siya lumingon pa. Kinabukasan, nanginginig pa rin siyang ikinuwento ang nangyari. May isang matandang guard sa terminal ng taxi na nakarinig sa kanya. Sabi ng guard, "Nako, iho, hindi ka nag-iisa. Marami ng driver ang nakaranas niyan." Ang babaeng yan, matagal nang namatay sa isang aksidente malapit sa sementeryong yan. Hinihintay pa rin daw niya ang kanyang kasintahan na hindi na dumating sa kanilang tagpuan. Mula noon, hindi na namasada si Mang Tonyo tuwing sasapit ang gabi. Ang takot na naranasan niya ay habang buhay niyang dadalhin. Ang imahe ng babaeng naglaho sa kanyang taxi ay isang paalala na may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Sila ay nasa paligid lang natin, naghahanap, naghihintay, at minsan, sumasakay sa ating mga sasakyan. Kaya sa susunod na mag-taxi ka sa gabi at may mapansin kang kakaiba sa iyong katabi, mag-isip-isip ka na. Baka hindi lang ikaw at ang driver ang pasahero. Baka ang susunod na istorya ay tungkol na sa'yo. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Ingat sa biyahe.